Our series po sa mga panahong ito ay nagkapatuloy tayo under the theme Grateful Living. And one of the things that we must be grateful for ay yung pong economy ng Panginoon na ang Diyos gusto niya lahat ay magkaroon, lahat ay sumagana. Kaya lang may demonyo na nagpipigil nito at minsan ginagamit ang mga ganid na gusto magpakayaman sa gitna ng naparami naghihirap. Mga ganid na hindi kanila ay kinukuha. Dapat ipagsisilbi sa mamamayan, kinukuha ng mga politiko at binubusa at nagkukutsabahan sila at ginagawang laro-laro ang pamumuno sa ating bansa. O sabihin natin, kababayaan natin o kaya naman ay ang ating pagwawalang bahala. There are many ways Satan is trying to employ so that we cannot enjoy the economy of God. But that does not negate the fact, ladies and gentlemen, that as far as God is concerned, He wants to bless us with wealth and prosperity. Can you hear that? Amen? Sabi ni Apostle Paul, kung hindi nga niya pinagkait ng kanyang anak, hindi niya pagkakaitat ng yung kailangan. Yung mas malakas ang amen, doble ang tatanggapin. Yung may kasamang palakpak, triple. Hallelujah, praise God. And we are zooming in sa ating pong pinag-uusapan na tayo po, ay pinagpala ng Panginoon at ng pagpapala. Ngunit dapat natin maunawaan na ang kayamanan o ang wealth ay merong layunin, may purpose. And if you are not serving the purpose of wealth, then don't ask question, ba't hindi dumadami at sumasagana? We need to embrace the purpose of wealth and riches. At nakita natin na one of the purpose last Sunday is for our direction. Pagka malinaw sa iyo, nang hihingin mo ay hindi pera, kayamanan, kundi Lord, anong direction mo sa akin? At pag tinahak mo yung direction na yon, nandoon ang mga pagkapala ng Panginoon. Amen? Kaya dahil tayo po'y dumatahak sa sarili natin daan, wala doon yung pagkapala. Hingin mo yung direksyon ng Diyos at yung lakaran mo. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Seek God's direction in your life, in your family, in your career, in your love life, and there you will see yung pong wealth ng Panginoon. Hallelujah. Ngayon po, ang pag-usapan natin is the second point. Na ang purpose po ng wealth ay para tayo magkaroon ng stronger faith. Sige, nga natin lahat, stronger faith. Tignan mo yung katabi mo, ha? Mukha bang strong ang faith? Ha? O strong lang ang kanyang itsura? Do you have a stronger faith? Or do you want to have a stronger faith? Can I hear a louder amen? That is the second purpose of wealth. As you desire to strengthen your faith, wealth and riches will come upon your life. Hallelujah. And this is our focus in the life of Abraham. Alam po natin si Abraham, pinangakuan siya ng Panginoon sa Genesis chapter 12 na siya ay pagpapalain. In Genesis chapter 13, verse 2, tingnan natin verse 1 and 2. Ang sabi doon, siya'y pinayamang todo-todo ng Panginoon. Sabihin natin, todo-todo. Makilakas, todo ninyo, todo-todo. Sabi po dyan sa verse 2, verse 1, sila'y umalis, sumunod sa direksyon ng Panginoon, kaya pinagpala. Pag sumusunod ka sa direksyon ng Lord, naroon ang pagpapala. At itong pagpapala, verse 2. Anong sabi ng verse 2? Pakibasa malakas. Abraham, what kind of wealth? Very wealthy in livestock and in silver gold. Hindi ka lang gusto magpalain ng Diyos, kundi sobra-sobra, todo-todo. Todo nyo nga, todo-todo. Hindi pa todo yan Yung parang, yung talang gising na gising, todo-todo. Verse 1 ng chapter 13, sinunod ni Abraham ang direksyon ng Diyos. Bago yun, pero yun ang direksyon Kaya verse 2, todo-todo ang pagpapala. Praise the Lord. At sa pagtahak niya sa bagong direksyon, naroon yung kanyang stronger faith. At yan na makikita po natin, mga kapatid, mga minamahal, sa chapter 18, verses 19. Yan binasa po natin kanina. Sabi dyan, verse 18, Abraham will become a great and powerful. Alam niyo po, ang daming superlative dito. Abraham will become great and powerful nation. So sabi, surely, great na, surely pa. Nandiyan ba kayo? May kausap ako? Great na, surely pa. Sabi niyo nga, great na, surely pa. Yan ang nangyayari kapag ikaw bilang tatay ng tahanan tulad ni Abraham ay magiging lalaki ng pananampalataya. And not only for Abraham. Tignan po muna natin, sa Galatians sinabi po yan, Galatians chapter 3, verse 9. Look at that. The secret
in the life of Abraham. Galatians 3:9. Pakibasa nga po ng malakas. 1, 2, ready, read. So, sino yung mga pinagpalang kasama ni Abraham? Yung mga nag-realize sa pananampalataya. Because Abraham himself was a man of faith. Ladies and gentlemen, for all the daddy and tatay and papa and ama na nararito, of all the people, we must become men of faith. Hallelujah. Mga lalaki na may pananampalataya. Hahakbang ng may pananampalataya. Magtitiwala sa kayang gawin ng Diyos. Na ang Diyos ay Diyos na hindi lamang makapangyarihan. Siya ay Diyos na nagpapala. Hallelujah. Ang sabi sa Philippians 1:6, He who began a good work in you shall bring it to completion. Maniwala ka na itutuloy ng Diyos ang magagandang bagay sa buhay mo kahit pumalpa ka, nagkamali ka. Basta tumindig ka ulit at manampalataya ka na kayang gawin ng Diyos. At Ephesians chapter 3 verse 20, anong kayang gawin ng Panginoon? Kayang gawin ng Diyos na higit pa sa iniisip mo, higit pa sa pinapangarap mo, higit pa sa inaakala mo. Kayang gawin ng Diyos yan. Can I hear another amen? And that was the kind of man Abraham was. He was a man of faith. This is not only for all the fathers who are here, but this is also for all of us, whether you are women or men or young people. If you want wealth, you need to understand that the purpose of wealth must be served. And one of its purpose is stronger faith. Hindi stronger wealth, is stronger faith. And wealth will come upon your life. Solid wealth. Solid blessing, solid favor. Hallelujah. Ang buhay ni Abraham was characterized by blessing, including wealth beyond his expectation. At pati nakapaligid sa kanya na damay, hindi lang asawa at anak, pati yung pamangkin niya na sumama sa kanya. Sobra-sobrang pagkapala. Why? Because more than anything else, Abraham did not only seek the direction of God, but Abraham chose to become a man of faith. Will you choose faith in this life? Can you hear louder? Yes. Mga kapatid, si Abraham, there was uncertainty. Maraming mga bagay na hindi sigurado. Maraming bagay na malabo. Pero nagsabi ang Panginoon, pinanghawakan niya, and that was faith. Hallelujah. How can you and I, lalo na tayo mga tatay, develop a stronger faith in life? Well, unang-una, let us look at Abraham as a father. Ang sabi po diyan, si Abraham ay tatay ng bayang Israel. Siya rin tatay ng mga bansa-bansa. He was a father, a good father, because he was a man of faith. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, una, si Abraham po, sabi sa verse 19, sabi niya, For I have chosen you. Pinili ng Panginoon. Ano po? Alam niyo, matapos sa si Nimrod, ay nagsikap na magtayo ng kaharian at sinikap niyang kontrolin ang buong sangkatauhan at tinayo niya ang Tower of Babel. Ito'y nawasak at nabigo siya. At pinakita ng Panginoon na hindi ka pwedeng umasa sa galing at husay mo. Kaya kailangan manalig ka sa Diyos. At doon tinawag ng Panginoon sa lalaking ang pangalan ay Abraham. And from then on, the Lord emphasized that even in Genesis, His design is family after family. But Nimrod tried to set it aside, and he tried to build kingdom, enlarge his kingdom. So Nimrod was a great hunter in the Bible, but he had the wrong purpose, to glorify himself with a strong kingdom. At pinahiya sila ng Panginoon. And again, in Genesis chapter 12, pinaalala ng Panginoon that in His design, in His economy, He wants families to enjoy it. Hallelujah. Hindi lang ikaw, kundi ikaw at ang pamilya mo. So much so, nasa aklat ng mga gawa, ang sabi, manampalataya ka, ikaw at ang iyong pamilya at sambahayan ay maliligtas. Sino naniniwala dyan? Pumalakpak nga po lahat na naniniwala. Glory to God. Mga kapatid, mga minamahal, una po, si Abraham po, sabi diyan, For I have chosen him. You must understand that among many, God chose Abraham because the Lord saw that Abraham was willing to make a step of faith. Hallelujah. Ikaw ay pinili. Hallelujah. Tatlong bagay makikita natin dito. Pangalauna, Abraham's call to a relationship. Pinili siya, hindi lang para pagpalain. Pinili siya, he was called to a relationship.
Isang buhay na relasyon. Sa mga tatay na narito, kagaya ko, I grew up without a father. My father died when I was just 2 years old. And my children, especially Eunice, asked me, where did you get your ability to become a father? Sabi ko, wow, that's a good question. At sabi ko, I grew up without a father. But when I became born again, I understood that I have a heavenly Father. And as I get to know my heavenly Father, hindi ko na namalayan that I am becoming a father to you. Mga kapatid, mga minahal, mga tatay na narito, ano man ang dahilan kaya ikaw ay tumatalikod sa iyong gampanin, tandaan mo, meron kang tatay sa langit. You and I are called to a relationship. Ganun din ang mga nanay, ganun din ang mga anak. We have our heavenly Father, hallelujah, who is not only powerful, but He is a loving Father. He is a forgiving Father. He is a merciful Father. And He wants to embrace you. Hallelujah. Isn't that wonderful? Nabigo ka man sa tatay mo, merong mas dakilang tatay. And remember that. You and I are called to a relationship. That's why we call Him Abba Father. Kaya sabi sa John 1:12, ang lahat ng nanampalataya at lahat ng tumanggap ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So when you do not only believe but accept the Lord into your heart, you become a child of God. We can call Him Abba Father. Shout it together, Abba Father. Abba Father is actually close in an intimate relationship with our Heavenly Father. Kaya mga tatay, sa panahon nang hihina ka, sa panahon na ikaw ay nawawalan ng loob, lumapit ka lang lagi sa iyong totoong tatay. Yan ay wala iba kundi ang Panginoon. At kung ikaw naman ay asawa o anak, and you are disappointed with the fathers of your house, don't ever forget, you have a Heavenly Father you can come in close relationship with. Pangalawa, you, bilang mga tatay, kagaya ni Abraham, is called to a responsibility. Hallelujah. Si Abraham was called to a responsibility. Ano po? Na pangunahan niya yung kanyang asawa at anak. Pangunahan niya yung kanyang pamilya. Pangunahan niya pati pamangkin niyang silot. Ano po? Marami mga tatay, they run away from their responsibility. Papanagutan natin sa Diyos yan. Hindi pinag-uusapan kung pahusayan. Hindi po. Ang pinag-uusapan, handa ka pang harapin. O tinatalikuran mo. O pinamimigay mo ang tungkulin mo maging tatay sa bahay. Salamat sa mga misis na sa kapanahon na bibigo ang mga tatay ay tumitindig upang maging nanay na tatay pa. Kaya, this morning habang ako yung nabibihis, may na-receive akong text sa isa kong kaibigan, kumare. Sabi niya, Bishop, Happy Father's Day. Siya po nanay na tatay pa. Kaya sabi ko, Mare, Happy Father's Day also. At pagdating ko rito, may mga bumabati sa akin ng mga solo mom. At pagkabati, aking inaakbayan, sabi ko, Happy Father's Day also. Salamat sa mga nanay. Handang gumanap ng gampaning hindi lang ng nanay, kundi ng tatay. Pwede ba isang palakpak sa mga nanay na tatay pa? Praise the Lord. Hallelujah. And for all the fathers who are here, you are being called by God to respond to your responsibility. Do not run away from being the leader of your wife, the leader of your children. Hallelujah. And don't worry, meron kang panggagalingan ng tulong ang tatay natin sa langit. Sa kanya kalalapit para tutulungan kanya na maganap ang gampanin mo. Sa Ephesians chapter 6 verse 4, ang sabi doon, Father, do not exasperate your children to anger, but train them up, bring them up. Atin ang tungkulin. Huwag mong takasan yan. Maliit pa ang anak mo, pag teenager na, pag malaki na, pag may asawa na, tuloy-tuloy ang pagkatatay mo. Continue to guide your children and your family. Pangatlo, a call to mirror God. Yun, this is very important. A call to mirror God. Hebrew 12:9-10. Sinasabi po dyan ng tayong mga tatay, we have the privilege to mirror God. Ibig sabihin, hindi ka man perfecto, pero habang nagsisikap kang maging mabuting tatay, nagkakaroon ng magandang pangunawa ang anak mo sa tunay na tatay sa langit. You are the ambassador of our Heavenly Father. Kaya ang mahalaga lang, magpakumbaba ka. Pag mali ka, aminin mo.
Pero huwag mong takasan ang tungkulin mo. Patuloy ka maging tatay ng tahanan. Pag sinabing tatay ng tahanan, hindi yung ikaw ang nasusunod at ikaw ang strong, kundi ikaw ang nangunguna sa direksyon ng pamilya. Ladies and gentlemen, panalangin natin lagi ang mga tatay. Kaya tayo may BKK. Kahapon, praise the Lord, ang daming dumalo sa BKK. Ano po? At salamat sa Panginoon. Ngayon, narito ang mga tatay. Let's always pray for the fathers of our family. Mga kapatid, mga minamahal, si Abraham was blessed because as a father, he lived out his calling as a father. First, because he knew that he was a child before he became a father. He was called to that. Second, he has a responsibility that he will not only be the one to discharge, may tulong ang Ama sa langit. At pangatlo, at panghuli, ay yung pong he can mirror his heavenly Father. Kaya, hindi ka pababayaan ng Diyos na mabigo. Huwag ka lang tatakas. Huwag ka lang hihinto. Sabi ni Diyos ng Panginoon kay Joshua, sa Joshua chapter 1, verse 7, ano po, magpakatapang ka lang. Magpakatapang ka lang. Ha? Be strong, be courageous. Ako na bahala. Ganun yung mga tatay. Magpakatapang ka lang. May tatay ba dyan? Ha? Huwag ka lang maging duwag. Huwag ka lang tatakas sa responsibility. Hindi kagaya ng Senado natin tumatakas sa responsibility na husgahan. Ano po, kung nagkasala ba o hindi ang Vice President. Huwag kang tumakas sa responsibility. Ano po? Responsibility, tutulungan ka ng Panginoon. Verse 9, inulit-ulit ng Panginoon kay ano yan? Ang sabi, be strong, be very courageous. Tatay, huwag kang tatakas. Nandiyan ho ba kayo? Pwede ba natin sabihin, tatay, huwag kayong tatakas. Tawagin natin si Pastor TJ as he explained to us the second point. Palapakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Morning. Happy Father's Day po ulit sa mga tatay po natin. Just Papa, si Bishop Joe. So, kaya po kami dito ngayon para po hindi na po para sa second point upang para rin po kung kanina po talaga naman ng music. At ito po kay Papa. Yeah. Happy Father's Day pa. Pero pag Mother's Day na po, kay Mama na. Ha? Biro lang po. So, as he was saying, we're going to talk the second point. Hello, sound check. All right. Point is called fathers should model righteousness and justice. Hello. We can go to the second point. Fathers should model righteousness and justice. Alam niyo po ba, ang dalawang salita pong ito, it should go together. Righteousness and justice. Hello, sound check, ayan. Malinaw na ang boses ko. Sinabi ko lang na kay Bishop ako nagmana, nagloko na yung mic. Bihira yan. No. Fathers should model righteousness and justice. Did you know that in the Bible, it's very clear that these two words should go together? Alam niyo po, in Psalm 89 verse 14, sabi po ng psalmist dito, in Psalm 89 verse 14, righteousness and justice are the foundation of your throne, sabi po ang Panginoon, and love and faithfulness go before you. These are the two words that nakasama po sa attribute ng ating Panginoon. At ang sabi po ng ating second point, fathers, tayo po mga tatay, hindi lang po tatay, maging nanay, mga anak, tayo po mga gustong makaranas ng kabutihan ng Diyos mula sa kanyang provision at wealth. We should, ano pong sabi sa second point? Fathers should, can everyone read? 1, 2, 3, go! Mas malakas po, go! Model, hindi po yung model ng damit, ng underwear, ng item, no? Modeling, naalala ko po, sabi po ni Albert Bandura ng social learning theory that marami po mga tao, they learned through observational learning, through modeling. Lahat ng iyong ginagawa ngayon po, lahat ng ating mga pag-uugali, even mannerism, alam niyo po, nakuha niyo po yan sa inyong magulang o kung sino nagpalaki sa inyo. Kung hindi man, mga friends. And that is how people learn through modeling. At ang mga tatay daw po, ay kailangan daw po matuto na i-model. Sabi po ng talata po natin dito, ang sabi po ng ating verse in Genesis 18:19b, to keep the way of the Lord by doing what is right and just. Hindi po sinabi dito na sabihin nyo lang sa mga anak nyo to be right and just.
Am I right? And nakalagay po rito, by doing. Ikaw mismo ang magiging matuwid, ikaw mismo ang isa sa pamuhay ang hustisya. And that's the power of modeling. And that is why we appreciate the fathers na naglilid po sa ating mga tahanan. Dahil yung mga skills mo ngayon, yung mga kakayanan mo ngayon, ay nalabas dahil rin sa iyong mga tatay. Kung hindi man, kung wala ka mang tatay sa iyong tahanan, ay ito yung mga tumayong tatay sa iyo. Yun yung mga nag-model ng kung anong mayroon ka. And that is why the challenge for us in this second point, we should know the importance of modeling by doing, not just by telling them to do what is right. Kaya po, letter A, ano po ang una po nating dapat i-model? Letter A, we need to model integrity. Pag sinabi pong integrity, ito po yung paggawa po natin ng tama kahit wala po nakakakita. Integrity is doing the right thing even when it's unpopular. Alam niyo po ba na the love of money, kaya po ang sabi ni Paul, sabi po sa Bible, the love of money is the root of all evil. Not money, but the love of money. Because the love of money can lead you in breaking your integrity. Halimbawa, may malaking pera at may malaking pangangailangan. Ano pong mangyayari? Magkakaroon ng pagkakataon kung saan tayo mapapaisip, nakawin ko na lang kaya yan. Mas madali. Sa trabaho, may oportunidad, may pangangailangan, nakakita ng pagkakataon na pwedeng dayain ng time in. Wala naman nakakakita eh. Siguro ako na lang ito muna. Di ba? Kailangan ng pera eh. Ang mga magnanakaw, ang mga nangungupit po, minsan sa laki ng pangangailangan at pag nasisilaw po sa pera, sa pagpapala dito sa mundo, nalilid po na mawawala ang kanilang integridad. Mga tatay, tandaan po natin, baliwala po ang ating mga mabibigay na provision sa ating pamilya kung ang integridad po natin ay nawawala. Ang hirap po sa mga anak na makikita po nila na yung kanilang mga modelo ay gumagawa ng mga bagay po na hindi po nila kayang maipagmalaki. Ang magiging hangarin po natin, mga tatay, sa ating pamilya is to be a role model. Maging modelo ng isang tao na hindi lang naglilingkod sa Diyos, kundi may respeto sa integridad. Yung pag-aalaga ng kung ano po ang tama. Kaya lagi po nating tatandaan. Nalala ko po in Genesis chapter 14, verse 22 to 23. Si Abraham po, tinanggihan po niya yung spoils of war. He refused the spoils of war. 14, 22 to 23. So that no man could say, He made him rich. Wealth uses rightly, shows trust in God's provision. We do not compromise for gain. Kaya tandaan po natin sa mga tatay, if you keep your promise, di ba minsan nangangako ka sa mga anak mo. Naalala ko po when I was young, sa mga kapatid ko po, 5 po kami magkakapatid. Dahil po ako po ay panganay, yung mga kapatid ko po, malalaki ang bata. Yung pang-apat, si Alicia, lagi ko po yan inuutusan po dati. Nakaka-relate po ba yung mga panganay dyan? No? Magsisi na po tayo. O ako lang yata pala talaga, no? Wala po nag-react. Pero yung mga panganay po, minsan pala utos. Gaya ko po, inutusan ko po yung kapatid ko na, bless, pakikuha naman yung baso. Bless pa ako tubig. Hanggang sa umalman yung kapatid ko, sabi niya, ikaw na kumuha. Sabi ko, bibili kita ng Barbie. Alam mo po, ginanahan po yung kapatid ko. Sunod po ng sunod sa utos. Ilang taon po, yun po lagi ko sinasabi, bibili kita ng Barbie. Hanggang sa pag lumaki na po siya, na-realize niya na hindi po ako tumutubad sa pangako. Alam mo po, wala po akong integridad sa kwentong yon. Tama po ba? Tayo po, yung mga magiging tatay po, kung mga tatay po ngayon, huwag po tayong mangangako sa mga anak po natin na hindi po natin tutuparin. Amen po ba? Can you hear loud amen? Louder amen? Amen. Alam mo po, promises, sabi ng saying, promises are meant to be broken, but it's not. Because God's promise is never meant to be broken, and we should mirror God, who doesn't break His promises, but because of sin, nagkakaroon ng pagkakataon sa atin to break or to ruin our integrity because of the love of money, because of the love of our dreams, because of the love of fame, we break integrity, but I tell you, it's not worth it. It's not worth it. Naalala ko po si Jesus. Jesus Himself, in Matthew chapter 4. Matthew chapter 4, verse 8. Sabi po ni Satanas po sa kanya, nakikita mo tong lahat? Ibibigay ko sa iyo yan. Nakikita mo yan, yung kagandahan yan? The kingdoms of the world and their splendor, they will be for you.
Pero ano pong sabi ni Jesus? Si Jesus po that time ay 100% God, 100% man. And He is vulnerable sa mga ganitong temptation, but He stood firm and He kept the integrity. Sabi po niya sa verse 9, ang tugon po niya sa verse 9, go away, Satan. Go away, Satan. In verse 10, away from me, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. This is a very beautiful example of modeling integrity. The man that we follow is a man with integrity. And you, as a father, as a leader in your household, you should model integrity. Yung piliin mo, yung pagkakatawag sa'yo ng Diyos, kaysa sa mga oportunidad na pwede mo makuha sa mundo. Alam mo, mahirap po yun eh. I understand. There is a need, there is an opportunity. What will you choose? Always consider integrity. Sigaw nga po natin, integrity. Mahalagang bagay. Hindi lang po sa mga tatay, kahit po sa mga nanay, kahit sa mga anak. There's so much opportunity outside the country, outside your job, outside your comfort zone, but not all opportunities is from God. Always remember integrity and the calling. When I was young, I always hear this from my father. Yung story po niya, siya po kasi accounting graduate. Accounting graduate, at sila po yung nagkaroon ng struggle financially. Kasi nung pinanganak po yung mga anak po nila, kami po, ay mahirap po talaga ang buhay. Kaya po sabi sa kwento po ni Bishop, di ko po lang masasabi ko po ng tama, i-correct na lang niya kung may mali. Ay, pinili po niya, panandalian, na nagkaroon siya ng opportunity na maging business manager. Well, that fits him because yun yung kurso na tinapos niya. So, if you're going to compare being a pastor, being a business manager, abay may pera dun sa business manager. Tama po ba? Siguro yung mga business manager dito hindi uma-agree. Pero, if you're going to compare two things, yun yung pipiliin, kaya pinili po niya, and he was so sad for a time, and he was reminded of the calling of God. Alam niyo po, yung model po niya ito na sa amin, na alam po namin yung pinagdaanan niya na ito, na may opportunity sa labas, pero dahil tinawag siya ng Panginoon, ay nandito siya na sa ministeryo full-time. Because of that model, here I am now. Nandito po ako ngayon, standing in front of you. I am serving as a full-time minister of God because of the model that my father has showed us kids. Alam niyo po ba, hindi naman po kami pinilit mga anak na maglingkod po sa Panginoon. Parang hindi po kayo naniniwala. Hindi po ako pinilit po ng aking ama. Ang kurso po na natapos ko po, una po ay music. After po music, mas naglilin pa nga po ako to be like my mom before. I studied education. So, that's also modeling. Nakikita ko po sa kanal. But when God called me in this path, in this way, because of the model that I saw in my father, na pinili niya yung integrity and calling, I also chose it. And this is a very beautiful challenge for all of us. Na kung gusto po natin ang yaman, ang probisyon ng Panginoon, let's model integrity. Can you hear aloud? Amen. Letter B po, ano po ang dapat pang i-model natin yung mga tatay? Kung hindi ka tatay, pwede mo rin itong i-model sa network mo. Model justice. Ano po ba ang justice? Hustisya. Like I've said, righteousness and justice go together. Amos chapter 5:24. Amos chapter 5, verse 24. Ang sabi po dito ay, let justice roll on like a river and righteousness like a never-failing stream. Ang hustisya po, ito po yung merong karampatang consequence, merong karampatang parusa, kailangan mong mai-apply at kailangan mo ring maging concern kung meron sa bahay ninyo ang unfair at kung meron sa paligid ng unfair, we should love justice. Una po, sa loob ng bahay, sa mga tatay, paano natin mapapakita po na mamamodel na may justice sa bahay? Huwag kang magkaroon ng favorite. Amen po ba? Hindi po maka-amen ng mga Amen po ba? Huwag po tayo magkaroon ng favorite. Even you are not a dad, favoritism, God is not showing favoritism. Ano pa po? Paano pa po natin mapapakita? Alam niyo po ba ang salvation po natin? Our God shows love and justice. Halimbawa, ako ang Diyos, kayo po ang tao. Nagkasala kayo. Nagkasala. So, dapat po kayo'y makukulong. Pero nakita ko, ay, mahal ko to. Sige, exempted ka na. Hindi po yun justice. Pero ang ginawa po ng Panginoon, uy, mahal ko to. Makukulong. Pero kailangan bayaran, ako nang ikulong nyo. At ganun kakamahal ng Diyos. Pwede pa natin palakpakan po ang Panginoon, who is a just God and a loving God.
But what am I saying here? That for us fathers to model justice, kailangan po natin maipakita sa ating tahanan na meron pong karampatang consequence ang lahat po ng mga nagagawa ng mga anak. I remember when I was young, high school, young and naive. Wow, naive. Ang high school po, diyan po usually namumuo ang romantic relationships eh. Tama po ba? Kaya minsan dyan akala mo may forever na. Pero yung iba, dyan nakakita ng forever nila. Pero when I was young, nag-girlfriend po ako ng maaga. Siguro, second year high school. E di ang magulang ko, syempre, anak, mamimili ka, mag-aaral ka, o mag-girlfriend ka. E di syempre, isasagot ko, mag-aaral po. No? Pero syempre, secretly, meron akong girlfriend. No? Pero secret lang. Kasi, pag nahuli ako, yari ako. Hanggang sa alam ko, nahuli po ako noon. Nahuli po ako, ano pong ginawa? Hindi po ako minura. Hindi po ako ginulpe. Hindi po ako pinagmalupitan. Pero, pinatigil po ako ng pag-aaral. Pagdating po ng hustisya, hindi mo kailangan maging malupit. Hindi mo kailangan maging sadista. Kailangan mo lang ibaba yung nararapat na parusa. With love. Am I talking to someone? Can you hear loud? Amen? Because this is how God shows love. Hindi po niya tayo pagmamalupitan, hindi kanya sasabihin ng masasakit na salita, hindi kanya itatakwil, pero merong consequence sa mga bagay-bagay. Alam niyo po, that 1 week, wala po ako sa school. I was in a construction thingy. Naghahatak po ako ng mga, hindi ko na maalala kung anong tawag doon. Naggaganan din po ako, yung favorite po nating panoorin ng bata tayo. That thing. Lahat po, nagbuhat. And pinarealize, pinakita po sa akin ng aking father, the reality of life. Na pag pinili ko ang pag-girlfriend, ay ito ang buhay. Hinto ko sa pag-aaral. Pero hindi niya ako minurak, hindi niya ako sinaktan, hindi ako pinagmalupitan. But the consequence was laid. Tayo po mga magulang, tandaan po natin, huwag kang matatakot na ibigay ang parusa. Minsan kasi, di ba, tama, nagigets ko po eh. Parang nakakaawa naman kasi. Di ba? Iba kasi mga bata ngayon, iba. Pero hindi mo kailangang matakot dahil if you fail to train them what justice looks like at home, they will forget what consequences looks like in real life. Marami po mga bata, lumalaki po na rebelde, lumalaki po na walang takot sa batas. Bakit po? Because inside the house, they didn't learn the word justice. They didn't learn the word consequences. Because real life has consequences. Am I right? Can you hear aloud yes if you agree? People make choices. Alam niyo po, tayo po, binigyan tayo ng Panginoon ng free will. And that is why fathers model justice. Ano pa po? Yung pagkakaroon po ng pakialam sa social justice. One thing I love about my father is he is a man who really cares for the country and for the people outside. People think that it's about politics, but it's not. It's about social justice. It's what God cares for, and I see that it is what He cares for, and now it is what I care for. I cry for the people who are experiencing bad things. I hurt for the people around me na hindi natatrato ng mabuti. That thing. We should be always in touch with reality, not just with reality, but with what kind of God we have. And He's a God who gives so much care about righteousness and justice. Is that clear? Can you hear loud? Amen. Let us see. Model compassion. Sigaw nga po natin, compassion. Basahin po natin ito, Genesis 18:23 to 33. Genesis 18:23 to 33. That, sabi po rito, I have chosen him. That he will direct his children, household after me. Makikita po natin dito na si Abraham ay talagang very compassionate sa kanyang mga anak. Very compassionate sa mga tao sa paligid. Abraham interceded for Sodom with bold compassion. Alam niyo po, Sodom and Gomorrah was burned to the ground, but he interceded for those people, and this is what compassion looks like. Hindi lang yung sinasabi mo na maawa ka, but compassion is that feeling with action. It's your passion that who wants to help people and you're acting on it.
Alam niyo po paano po natin i-model yon? Kailangan makita po nila paano natin gastusin ang ating pera. Always remember, fathers, leaders of the house, even if you are a son or a daughter, tandaan po natin that blessings that God is giving us, it is not for hoarding. Ang mga blessing po ng Panginoon ating nararanasan, they are not for hoarding. It's for helping. Ang yaman po dito sa mundo, hindi para ipunin natin para sa ating sarili, pero para gamitin po natin, para maging tulong sa iba. And if the people around you, if your sons and daughters will see, ay, si Papa, he's a compassionate man. Si Papa, hindi siya madamot. Si Papa ay talagang mapagbigay. Si Papa ay may pakialam sa nangyayari sa paligid. Then, your son, your daughter, will also be compassionate. Can you hear loud amen? Well, if you are not a father, if you are just a friend, and if you want your friend to be influenced, you can model compassion. Tama po ba? You compassionate ka, makikita nila, ay, my friend is compassionate. And you can be a light, you can be a salt and light in a hill. Just like what the Lord wants us to be. Before I close this second point, I want to share a verse in Isaiah. Sabi po dito sa Isaiah chapter 1 verse 17. If you can read it with me, then it's better. Isaiah chapter 1 verse 17. Sabi po dito, learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. I want us to focus on this word fatherless. Alam niyo po sa Bible, when you see the word fatherless, they are the people who needs help. They are the people who needs protection. They are the people who are alone. When you see the word fatherless in the Bible, sila po yung mga kawawa. So what's the opposite of fatherless? Yung taong may father. Ibig sabihin, the default characteristic of a father should be compassionate, should be loving, should be protecting, and should be graceful. One thing I feared when I was young ay yung masira ko po yung pangalan ni Bishop. Kasi di ba pag sabing Bishop John Elman, very influential. Marami ng mga nagawa sa, hindi lang sa church, kundi na-influence sa Philippines. Philippines mismo. And one thing I feared when I was young ay yung maging black sheep, no? Maging pabigat sa pamilya na maraming mga maling desisyon, pero I never felt even once sorry po, iyakin. I never felt even once na ako po'y nakakahiya. Hindi ko po tawa tuloy ako, naiyak to. Pag naiyak kasi napipiyok kayo, di ba? Nakakayak na daw pero biglang nakakatawa na kasi mapipiyok kayo nagsasalita. Pero I never felt even once na ako po ay kinahiyaan ng aking tatay. And this is what should be modeled inside the house. May magawang kasalanan ng iyong anak. Welcome them with open arms. Remember the prodigal son, brothers and sisters? The prodigal son, mali ang desisyon ng anak, kinuha lahat ng mana, went away. Nung napaisip ng tama, naisip niya, sabi niya, okay lang, maging alipin na lang ako ng tatay ko. Sabi niya, uwi na lang ako. Alam niyo, mag-a-apply siya bilang alipin. Because of shame, nalimutan niya na anak siya ng tatay niya. Nakita niyo po, ang ina-apply niya ay katulong, di ba? And that is the shame that Jesus Christ died for us. Pabalik na po yung anak. Nakita po siya ng tatay niya, tumakbo po. And the father ran. That's the first time we saw God ran. God ran towards you. Can you hear loud amen? Do you appreciate that kind of love of our Father in heaven? Pwede ba palakpakan po ang ating Ama sa langit, who's running at you, towards you, hugging you, giving you the same compassion. And that is what I saw. Not just in the love of our Heavenly Father, but with my own Father. And I pray that every household would be like this. It would be like a model
Sabi po ng talata po natin, by doing what is right and just. Do not expect something in your son or in your daughter that you are not modeling. Huwag kang mag-e-expect nang may makikita ka sa kanila na hindi mo naman pinapakita kasi lukuhan lang ang mangyayari dito. We need to be models. Alam ko po, my father also is not a perfect man. Every father is not perfect. Tama po ba? Do you agree? Can I hear loud yes? No one is perfect, and that's the beauty of it. We are all under the grace of God. And this is our second point. We are called to model two important things, two important attributes of God, righteousness and justice. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang salita. Happy Father's Day, Pa. Was also called not just to lead his own family, but generation beyond his family. And every father must always think about that. Ano po? Whatever we do sa ating asawa at anak, ang impact niyan sa mga next and following generation. And that actually happened, ano po, sa buhay po ni Abraham, ano po, na talagang pag nag-invest ka sa buhay ng asawa at anak mo, yung impact no, hindi lang sa level no, kundi next generation. Kaya unang-una, diligently teach the Word of God, letter A. Ano po? Turo natin ang Word of God. Meron tayong smart family, ano po, na you gather your children Sunday night para balikan yung sermon. Punta ka sa FB ng Hope of Glory, naroon po yung aming pong PowerPoint. You can go through it and you will never imagine what that can do to your life, to your apo, and to your kaapu-apuhan. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, share God's Word to your children diligently. Huwag kang manghinawang ayain sila sa church. Ano po? Pangalawa, pangalawa po mga kapatid, ay hindi lamang po si Abraham ay natinuro niya yung Word of God diligently, kundi pangalawa po ay pinangunahan niya ang kanyang pamilya na daladala ang pangitain ng Panginoon. Daladala ang pangitain ng Panginoon at ang paninindigan, mga kapatid. Mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Sabi po sa Proverbs 29:18, napakaganda. Pag walang pangarap, nagdurusa ang mga tao. Kaya mga tatay, tayo ang maunang magpanday ng pangarap. Huwag niyong bayaan na kayo walang kibo, kayo nag-isolate. Ano po sabi diyan? Where there is no revelation. Sa King James, patingnan po ninyo, mas accurate po. At ang sabi po, where there is no vision. Let's go to the King James. People will perish. May kapahamakan when there is no vision. Ano po? Let's wait for the King James Version. Pag walang pangitain, napapahamak po ang tao. Kaya gusto mong mapagpala asawa at anak mo at kapu-apuhan mo. Gusto ba natin yun? Can you hear louder, amen? Patuloy tayong mangarap. Patuloy tayong magpanday ng pangarap. Where there is no vision, the people perish. Kaya nagkakaluko-luko ang buhay kasi walang pangarap eh. Ayaw mo na mangarap dahil nabigo ka, dahil nagkamali ka, ayaw mo na mangarap. Wag. Sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, ang sabi po doon ay maliwanag. Ano po? Yung nadinig mo sa akin, mula kay Paul, turo kay Timoteo, ituro sa faithful men, ituro sa iba, generational. Generational. And yan po ang discipleship. Ano po? Kaya, disciple mo sarili mong pamilya. Mag-disciple ka ng kapwa mo lalaki, kapwa mo babae, kapwa mo kabataan. Yan ang naging emphasis ng atin pong youth camp. Ano po? Unashamed. Not just to share Jesus, but to make disciples of generation. Kaya nag-divide sila into a small group ayon sa kanilang mga eskwelahan. And we're excited what God can do. Pero siyempre, mas maganda magsimula sa bahay. At ako po yung nanggaling sa Davao, nagkaroon ng National Assembly and PCEC. We can show the picture. Ano po? At we thank God because in that Davao National Assembly, we have decided to continue to lead the Philippine Church of different denominations, of different group. Let's show the picture. Ano po? Ito po yung aming committee that leads na. Ito po yung buong assembly, iba't ibang denomination. At ito po ang nasan yung nawala sa akin. Yan. I was privileged to be re-elected as one of the national leaders of the Philippine Church. Ano po? And we are the Committee on Discipleship, Peter Tanchi, Manny Carlos, Victory, and CCF.
Nauna pa ako, siguro pinakapogi, kaya nauna, ano po. You can see, ano po, and we have emphasized that churches should go back to disciple making. At kaya po sa darating pong next month, can we show it? Dito mismo gaganapin po ang National Disciple Making Campaign. Ano po? And thank God. Palapakan niya ho natin ang Panginoon. Praise God. We did it sa Nueva Ecija, we did it sa South, we did it sa Caloocan, at we are doing it sa July 12 dito, and we will do another one sa Pampanga. And we are going around the Philippines and even abroad to continue to emphasize the need. Don't just usher people to Jesus, but help them to become disciple makers so that they can disciple others. Don't just attend discipleship group or community. Desire to have your own disciples. Praise the Lord. Hallelujah. And tatay, yung pamilya mo, ang unang discipleship group po natin. And we thank God. We also had our 60th anniversary ng Campus for Christ. Can we show it? And thank God sapagkat I was born again through CCC. I was able to pioneer a church through CCC. And we had 60th anniversary po last Friday. At yan po si Gary Valenciano. At ito po si Gary Valenciano, and my son had the privilege to share a stage with Gary Valenciano. Palapakan niya natin ang Panginoon. And Angelis was telling me, Bishop, padalan mo ko nung video ng kumakanta si TJ. Binidyo ko eh. Kaya na nasa gitna ako, puro ulo yung nahandoon. Ayoko may ulo. Ay mabuti yung wife niya, mahusay. Na-i-video na ni Cherry Per si TJ. And Angeli Valenciano was very grateful, and sabi nga, I am one of his avid fan. Ano po. But I thank God, because that was a great temptation for TJ. That was his dream, to become famous singer. So when the offer for him to join Genesis came, he already said yes to become a pastor. And so until now, sabi sa kanya ni Angeli, Pastor, pwede na may pastor na singer pa. So, kaya sabi niya, hindi na po, ako po yung magpapastor na, at dito na ako tinawag ng Panginoon. Pwede ang palapakan natin ng Lord. Nalaman ho namin yun. Kasi ayaw niya magpastor eh. Ano po, dinala ko siya sa seminaryo para mag-aral ng music. Ayaw niya kasi sabi niya seminaryo. Pero siya po ay na-advise later on, if he wants to get best training, doon sa seminaryo na yun, mahusay ang music. Kaya nagbalik po siya. Theology and music, ano po. And thank the Lord. I really thank God. Sabi ko nga po ay, if there is one thing I really am grateful about, ay yung makita ko yung aking mga anak at ang aking asawa who I never required to serve God with me, but they are serving the Lord. And I thank God. Hindi sayang ang mga panahon na nilalaan ng tatay na pangunahan ng kanyang pamilya. At ang impact nito is multi-generational. Sabi nga natin, multi-generational. And praise the Lord. Ano po? At sapagkat through that, we can see that God can use tatay. Ano po? Hindi mo kailangan maging mahusay. Yun nga po ang ating smart family. You will just go through our smart family. Naroon na po. You just have to provide leadership. Don't run away. Ano po? And number 3, ano po? Transfer faith, not just finances. Kasi ang gusto natin, magkaroon na yung pamamana. Magkaroon na yung pamamana. Yung pamamana mo, madali mawala yung pag-aawayan pa yun eh. Pero ang ipasa mo pananampalataya, kasama doon ang kayamanan. Hallelujah. And that was the kind of father Abraham was, mga kapatid. Ang passage natin ito, as mentioned by Pastor TJ, ay yung passage na gugunawin na ng Diyos ang Sodoma at Gomora because of homosexuality. At dumating ang Panginoon at sabi niya, itatago ko ba ito kay Abraham? Sabi niya, hindi. I consider Abraham my friend. At sinabi niya kay Abraham yung kanyang planong gunawin ang Sodoma at Gomora because of homosexuality. At si Abraham ay nakiusap sa Diyos. Kaya marami po silang bargain ng Panginoon. Pinagbibigyan siya. Hanggang sa bandang huli, wala talagang sapat na bilang ng mga kikilala sa Panginoon. If there's one weapon of the enemy today, sa utak ng mga kabataan at sa utak ng mga tao, is to remove the absolute truth. Na lahat naman okay, lahat naman eh. No, there is absolute truth in the Word of God. And we must embrace it and pass it on to our children. So mga tatay,
Pangunahan natin ang pagyakap sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Pangunahan po natin ang pangangarap sa pangako ng Panginoon. Huwag kang mapagod mangarap. Ang sabi po ng Philippians 1:6, He who began a good work in you shall bring it to completion. Kayang ituloy ng Diyos ang magandang plano niya sa buhay mo, sa pamilya mo at kaapu-apuhan mo. At kailangan manampalataya ka. Ang sabi sa Ephesians 3:20, He is able to do exceedingly abundantly beyond what we can ever ask or think. Ako po, we were led to go to the youth camp and just pray for them, observe them, and encourage them. Nung gabi na po, sabi sa akin, meron daw kaming tutulugan. Nung gabi na, biglang sabi ni Praise, wala na pong kwarto. Parang pinapauwi kami. Parang ayaw nilang may bantay sila. So sabi ko, ganun ba? Pero yun na lang ang pasalamat ko sa Diyos kung meron akong isa sa yaman sa kaibigan. So I texted some friends and immediately we were offered a beautiful room, a beautiful bed, ano po. So mas yun ang asawa ko ayaw nang bumangon. Ang sarap daw ng bed. At sabi niya, ano bang pangalan ng bed na ito? Problema ko ngayon, nagpapabili ng ganung bed. Ano po? So, Sheraton bed ang gusto. Anyway, so, pero tumayo rin siya dahil we were there to go to the youth camp, ano po. At doon sa youth camp, ano po, I cannot help but to really watch them and be excited what God can do. At some of them have no father, some of them are fatherless. But you, fellow fathers, are called not just to father our own biological children, but we can be fathers even of those who are fatherless in our church. Will you be like Abraham, who respond to the call, mga tatay? O mga nanay, will you be that wife to help your husband continue to dream dreams? Doon sa Tagaytay, we passed by an old subdivision that we used to go to as a family. And we saw that house that 35 years ago, we dreamed to have that kind of house. Simple but beautiful house. But when we pass by, we cannot help but to be grateful. Because indeed God is able to do exceedingly abundantly beyond what you can ever ask or think. When we compare our lives, when I turn my back from desiring to become prosperous, that was the time when I said yes to the Lord. And I saw how God continued to provide for us. The Lord sent people para pag-aralin ang 5 kong anak without me begging from them. Only God. I asked God, and God sent people who volunteered and even insisted to send my children to the school. Mga kapatid, there is no regret when you put your faith in the Lord, mga tatay. When you lead your wife and your children in trusting God and pass on faith to them. Can I request all the fathers who are here to please stand sa inyong pagtayo? Nais ko ipaalala sa inyo at sa ating lahat that we have our Heavenly Father who will help us, who accepts us despite of our fault, mga tatay. At kung nais mong hingi ng tulong ng Diyos, mga tatay, can you please run dito sa harapan? And I just want to pray for you, mga tatay. And we can all together say, I can call you Abba Father. Hallelujah. He is our deliverer. He is our helper. He is our provider. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, pagpalain mo ang bawat tatay ng tahanan, mga husband,